Ayun, nakaisandaan din. Start na po tayo mga kapatid sa ayaw nyo masagusto. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po sa Okta Search, mananalo raw po sigurado si BP Sara kung ang lahat po ng anti-Duterte forces ay hindi magsasanib-sanib. Totoo naman yan. Matuloy lang ang election, panalo si BP Sara eh. Yun yung pakiramdam natin lahat eh, di ba? Okay. Pag-uusapan din po natin, tila binabaliwala lang ni Tito Soto, dinidedma lang itong mga pagbubunyag na ginawa nito ni Anjo Iliana. Ha? At syempre pa, ito po ang pinaka nakakahiya. Matapos pong ipagmalaki kahapon ni President Marcos, no? Pinagmalaki po niya na ang Pilipinas po ay balik na po yung confidence ng mga foreign investors dahil po sa mga ginagawang hakbang ni President Marcos. Ay na-fact check na po naman siya kagad, no? Agad-agad na-fact check. Bumagsak po kahapon ang stock market. Worst performing. Grabe po talaga mga record ni BBM, no? Talagang yung pinaka-worst ng mga record. Lahat na nasa kanya. Pinakamatinding pagnanakaw pinakamatinding pagnanakaw, no? Sa kasaysayan ng Pilipinas, baka sa kasaysayan din ng daigdig yan. Okay. Ayan, marami na po akong post dyan sa Dolomite na yan. Talagang ayaw natin yan kasi nagsasayang lang tayo ng pera. Ito po, pinaka-worst naman po na performance ng stock market. Grabe po. Yang stock market po, direkta po yan, nakaka-apekto po yan, yung sinasabi ni BBM na foreign investors. No? Diyan po, isa po sa batayan yan. No? Kung yung stock market kasi natin, yung pumapasok na foreign capital, malaki po yung yan po yung malaking dagdag o yan yung nagpapakita sa mga stock market natin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, unahin na natin tong yung kay Tito Soto. Ito po, so far, yung mga banat nito ni Anjo Iliana. Una, challenge niya si Tito Soto na ipakita yung resibo na talagang nagpapatunay na yung kanyang sweldo bilang senador ay napupunta sa mga estudyante, di ba? Ikalawang bintang nito ni Anjo Iliana ay meron daw pong sindikato diyan po sa Itbulaga. Katunayan, nagkukwento pa siya bago raw mamatay si Bert De Leon. Matagal na pong direktor ng Itbulaga ay umiyak pa sa kanya. Ganon din yung asawa, no? At hindi lang po si Anjo Iliana ay hindi lang po ilang taon pa lang nila nakasama, no? Napakatagal po nilang kasama to sa Itbulaga. At siyempre ang pinakamabigat po yung threat ni Anjo Iliana na box reveal. Yung di umano ay iskabechi. Iskabechi nito ni Tito Soto na ito po ay nagsimula pa 2013 pa raw. Ganon din yung mga paid vloggers na umaatake dito kay Anjo Iliana. Yan po yung mga pero ito po ang pahayag ngayon ni Tito Soto. Diyan po sa mga batikos sa kanya. May dagdag pa pala. Kaya nakakatuwa to si Anjo eh. Ito ang bago niyang sinabi ngayon.
Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumampi ako kay VP Sara. Ano to? Habang buhay? Porket magkasama tayo dati, Tito Sen, at magkaibigan tayo dati. Hindi na ako pwedeng maniwala kay VP Sara. Yan po ang kaya pala nagagalit sa iyo. Duterte ka pala. Alam mo naman yung si Tito Sen anti-Duterte yan. Okay, ano po ang sagot ni Tito Soto? Mamaya na po yan. Eto po muna, isisingit ko lang. Singit lang po ng konti. Eto po, naaawa po ako sa kalagayan natin sa Pilipinas, no? Alam niyo naman yung ginawa ni BBM na pagpapakatuta, no? Halos sunugin natin yung tulay sa pagitan ng Pilipinas at China para makapagsip-sip lang tayo rito sa USA. Na ang akala natin, tayo ay kung numero uno nating alay ang USA, akala natin reciprocal, no? Ganun din sila sa atin na dito sa Asia, wag na sa Asia, dito na lang po sa Southeast Asia, kilalanin man lang tayo na numero uno niyang partner. Kasi iba talaga no? Nakikipagkagalit po tayo sa China particular. Nakikipagkagalit tayo sa China dahil sa pagkampi natin sa USA. Totoo po yan. Ngayon, paano po ang treatment? Bagamat walang epekto to dahil ito ay post lamang ni Donald Trump, nakakaawa po ang kalagayan ng Pilipinas. Tinuturing natin sila number one nating partner, number one nating kaalyado, pero iba po ang turing sa atin. Basahin ko lang po ang mga sinabi ni Donald Trump dito po sa kanyang post. Hindi ko alam kung sa X to o kung saan niya pinost. I just got back from Asia where I met the leaders of many countries. Yan. Including China, Japan, South Korea. Okay lang dahil mga mayayamang bansa, di ba? Okay lang na sila inuna. Malaysia, nauna pa Malaysia ang banggitin sa atin. Australia, hindi naman taga-Asia ang Australia. Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, Cambodia, talaga, Vietnam, and others. Wala ang Pilipinas, hindi man lang nabanggit ni Donald Trump. Grabe naman, ang tsakit-tsakit naman yan, BBM. It was a great honor. Ay, meron pala yung Pilipinas, ayan, and others. Doon lang po tayo sa others. Ito po napakasakit kasi talagang nakikipagtagisan tayo dito sa China. Tapos ang turing pala sa atin ng number one partner natin ay others. Kawawa naman. Tayo. Ganun tayo ituring, others lamang. Ganyan talaga Gusto yan ng presidente natin Yung treatment na ganyan, di ba? Wala tayong magagawa. Okay, punta na po tayo dito sa sagot ni Tito Sen sa mga paratang sa kanya. Alam niyo po, ulitin ko na naman, no? Baka sabihin niyo na naman, Badong, pati ba naman yung kabit-kabit ng mga artista? Baka nakakalimutan niyo po, hindi po simpleng artista si Tito Soto. No? Siya po ay Senate President. Ito po ay bintang sa isang Senate President na mayroon siyang kalaguyo. Meron siyang, kung noon nababuyan na tayo na merong kalaguyo si Laila de Lima na hindi naman po nasa liderato ng Senado. Ngayon, wala tayo, wala lang. Babaliwalain lang din natin dahil normal lang sa mga Soto, yung may babae. Ganun ba ang treatment natin? Special ba yung mga Soto? Okay lang si Vic Soto at may kapatid. Wala tayong problema dyan. Hindi naman sila tao ng gobyerno Baka nakakalimutan po natin, hindi po exempted si Tito Soto dito po sa mataas na pamantayan ng pagiging kawani ng pamahalaan. No?
Mataas po masyado. Kung pangkaraniwang manggagawa po yan at meron kang kabetsin, ha? Tanggal ka po sa trabaho. Ngayon, kung itong pagbabaliwala ni Tito Sen, parang baliwalain lang yan dahil Senate President ako. Ganun ba? Okay. Ito po ang sagot niya ni Tito Sen. Paalala lang natin, ito yung sinabi ni Anjo. Tito Sen, ang dami mo na namang pinalabas. Yung mga bayaran mo sa mga vloggers, gusto mo i-reveal ko na muna mula 2013 kung sino po yung kabit nyo. Tito Sen, sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Ito po ang sagot ni Tito Sen, huwag nyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira, papatulan natin? Itaas natin ang level ng Senate President. Alam nyo, meron kaming Tatay Digong na naging presidente ng Pilipinas. Alam nyo po ba kung bakit ako bilib na bilib kay Tatay Digong? Lalo na sa kanyang Talk to the People. Yung Talk to the People po kasi, lahat ng binabato kay Tatay Digong, natatandaan nyo pa yon, yung nanonood tayong Talk to the People. Lahat ng binabato sa kanya, maliit man o malaki, sinasagot niya ron sa Talk to the People. 'Di ba? Hindi po siya nagdedemanda, wala po siyang dinidemanda. Pero pati po yung mga natatandaan ko, yung sinasabi nila Trillanes na babatukan, sasapakin, sinasagot ni Tatay Digong yan. Nasanay po tayo na para igalang ka, para maging kagalang-galang ka, kinakailangan nililinaw mo yung issue. Ito ay sinabi ni Anjo Iliana sa TikTok at maraming nakanood. Hindi mo po pwedeng sabihin sinisiraan lang ako niyan. Mataas po ang posisyon nyo. Yung presidente nga dati, lahat ng paninira sa kanya sinasagot niya. Lalo na kung sikat na tao to. Hindi po pwede na babaliwalain ninyo. Alam nyo po ba yung ibig sabihin ng kung sa inyo po baliwala yun, yung kabit-kabit issue dahil soto kayo di ba? Baliwala sa inyo yung pero sa amin pong pangkaraniwan tao, hindi po yun. Lalo na po sa mga manggagawa ng gobyerno. Hindi po inaalaw na may kalaguyo. Sagutin nyo ng maayos. Pinakamaganda, ipatawag ninyo para linisin talaga yung pangalan nyo. Kung ayaw nyo sagutin, nabababawang kayo kay Anjo Iliana, ipatawag nyo sa committee si Anjo Iliana mismo para doon niya ipaliwanag at na masagot ninyo. Doon lang po kasi wala po eh. Lalo pong lumulubog yung kredibilidad ninyo. Parang ang binabaliwala nyo yung bintang na yung kabit-kabit baliwala lang, hindi malalang krimen. Malalang krimen po yan. Dahil po yan ay moralidad ang pinag-uusapan. Huwag nyo pong baliwalain. Lalo pong maghinala yung mga taong bayan sa inyo. Baliwala na lang dahil sanay kayo, showbiz, sanay kayo ng kabit-kabit, ganon. Pati showbiz daw eh. Yung kabit po, hindi po immune dyan yung mga taga-showbiz. Lalo na kayong mga taga-showbiz na pumasok sa politika, tinanggap ninyo yung pagiging politiko, tinanggap po ninyo, na kayo po ay pangatlo sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Sunod po kayo sa Vice President. Kayo na po ang susunod sa Vice President. Hindi naman po pipitsuging vlogger yung nagbibintang sa inyo.
Dati rin pong mga tao ng gobyerno yan. Kung di ako nagkakamali, naging vice mayor pa yan si Anjo Iliana. Alam niya po kung paano maging public official. Binabaliwala ninyo. Pepsi Paloma, hindi nyo naman at least yun, matagal na, di ba? Eto, binintang sa inyo ngayon, no? Yun yung pagkakaiba ni Tatay Digong. Sinasabihan siya na babatukan o sasapakin. Sinasagot niya kasi kailangan malinaw sa mga tao eh. Hindi po pwede. Kayo sanay na kayo na makakalimutan din yan. Parang yung mga investigasyon lang, di ba? Gusto nyo lang kalimutan ng mga tao. Hindi po obra yun. Ngayon, ano po hinala sa inyo? Totoo yung sinasabi ni Anjo kasi wala siyang takot eh. Matagal nyo siya nakasama. Sabi niya, ayan, siya pa dahilan kung bakit ka nagkaroon ng Kabetsky. Alam mo, daig ka pa ni Dilima. Si Dilima, bagamat kaya kahit papano wala na nagpurso eh. Bakit? Inamin niya eh. Frailty sa pa-woman. Ano pa sasagutin mo ron? Inamin niya na nga na magkarelasyon sila. Ni Dayan noon. Oh. Tapos ito, didinay, wag nang patulan, nagpapapansin. Anong klase salita yun? Mabigat po to. Kung lahat po ng pinagbibintangan, halimbawa, lahat ng imbestigahan nyo, wag nang pansinin yan at nagpapapansin lang kayo. Ganun po ba? Tama po ba yun? Hindi po naman yan mga vlogger na gusto lang makilala. Kilala na po yan si Anjo Iliana. Hindi po yan yung mga vlogger na mag-aakusa para pag pinatulan sisikat. Eto hindi eh. Sikat po yan eh. Dapat po yung tinitignan ninyo. Yung iba po, alam nyo sa ibang bansa yan, may akusasyon na ganyan na may Kabetsky. Nag-resign na yan sa kahiyan. Dito po sa atin, proud pa tayo eh. Anong klaseng sagot yan? Huwag nang patulan yan. Dahil nagpapapansin. Hindi po tama yun. Mataas po ang tingin dapat sa inyo. Dahil pangatlo kayo. Kailan nyo sasagutin yung bintang na yan? Saan? Si BP Sara, hindi niya po inatrasan yung tanong sa confidential fund. Taliwas sa mga pinagkakalat nitong mga makatkatandila. Ang sinasabi ni BP Sara, sasagutin namin yan sa right forum. Kayo, Mr. Senate President, saan nyo po sasagutin yung bintang na may kabit kayo? Anong proper forum? At totoo yun. Sinasagot ni BP Sara sa COA, sasagutin niya sa impeachment. Oh. Yan yung problema nyo. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawa. Ito po. Teka lang, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na yung topic. Ano pa ba yung topic natin? Makakalimutin si Badong. Teka lang, titignan ko lang tong Ayun. Ito po, Okta Search. Sabi po na Okta Search at marami po naniniwala dito. Excuse me po. Okay. Sabi po ni Prof. Ranjit Rai ng fellow ng Okta Research. Sabi po niya, the anti-Duterte forces, if they don't unite, they're going to lose. That's it. That's simple. Diba? Pinasimple na po ng Okta Search. Ano po ba tong Okta Search? Ang bintang natin dito sa Okta Search, maka-anti-Duterte to. Kung papansinin nyo yung mga resulta ng kanilang mga survey, pabor yan sa mga kalaban ng Duterte. Mamaya na. Sabihin muna natin yung mga sinabi niya.
Naniniwala si Okta Research Fellow Professor Ranjit Rai na dapat magkaisa ang anti-Duterte forces kung gusto nilang talunin ng mga Duterte sa 2028 election. What they're up against are solid bailiwicks. Tama po yan. Yung Mindanao po siya, pwede kayong masiro dyan. That have proven time and again to be efficient and responsive. Correct. Ngayon lang ako sumasang-ayon sa sa Okta Search ha. Oh. Tama po 'yan, yung may solid na bailiwicks yung mga Duterte sa Visayas at Mindanao na napatunayan na kaya nilang mag-zero ng mga kalaban. Okay? The Duterte side, it's pretty clear. They're in the lead. They have tested their political machinery. It's now consolidating that base. And the base is proven to be effective. Dagdag pa niya. Yung pag-ikot ni BP Sara, akala nyo lang ikot lang ng ikot. Pero, kinoconsolidate nyo na yung kanilang political no? Wala kayong magagawa. Mahusay yung mga Duterte. Ito po ay galing sa isang survey company na pinaghinalaan natin na anti-Duterte. Okay. Naniniwala po ako dyan na kayo po pag lumaban kayo ng paisa-isa, sino ba yung mga nakikita natin na posible na maging presidentiable at vice presidentiable? Siyempre, pinangungunahan ni Martin Romualdez ng dalawang tulpo, si Erwin tsaka si Rapi. Etong mga dilawan na si Risa Ontiveros, si Leni Robredo, si Kiko at tsaka si Bam. O kung meron pang may iba na gustong pumasok, welcome naman. Tama yun. Kasi solid yung boto ng Duterte, mahigit kalahati ang Duterte. Pag meron po dyan na nagsulo, hati-hati pa sila. Pero ako, sa tingin ko, kahit na, mas madali nga yung laban pag nagsama-sama sila Isa na lang ang kalaban natin Mas madaling sagutin, di ba? Kahit na ano pong gawin niya mga yan, matuloy lang po ang eleksyon, hindi po mananalo kay BP Sara sila. Yan ang tinitiyak ko sa inyo. Delia Pineda, kape ka muna, Boss Buds, bago mag-init ulo mo. Ang immediate po na kaparusahan sa may mga kabit, tanggal sa serbisyo. Yan po yan. Yan ang katotohanan. Tanggal po sa serbisyo pag may kabit. Okay, balik po tayo rito sa pinag-uusapan natin. Kaya lang, alam mo, Okta, okay, naniniwala ako sa sinasabi mo. Leading ngayon yung mga Duterte. Ang tanging chance po ng mga anti-Duterte, magkaisa sila. Baka may chance. Baka lang. Pero tingin ko, lalamunin pa rin yan Landslide talaga si BP Sara. No? Landslide pa rin kahit na magsama-sama sila lahat. Pero may puna ako sa iyo, Okta Search. No? Naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero, bakit sa resulta ng survey nyo, yung latest survey nyo, naungusan na ni Martin Romualdez si BP Sara? Ibig sabihin, ikaw mismo hindi ka naniniwala sa survey result nyo? Sa survey result nyo, 57 si 57 si BP si Martin, 53 o 54 lang si Sara Duterte. Pinagluloko niya lang kami sa survey. Paano mangyayari na leading si BP Sara sa pagsusuri mo, pero sa resulta ng survey ninyo, naungusan na ni Martin Romualdez si BP Sara? O dinahuli kayo sa sarili nyong bibig. Na ano yung survey nyo? Dalawa lang yan. Peke yung survey ninyo or hindi ka naniniwala sa resulta ng survey mo. Kayo na nagpa-survey,
na nangunguna na ungusan na ni Martin sa rating si BP Sara, tapos sasabihin mo ngayon na leading yung mga Duterte at matatalo. Anong silbi ng survey ninyo? Propaganda lang, nanlilito kayo, kunwari malakas si Martin. Huli ka yung Okta. Paano mangyayari na yung sinasabi mo ngayon na leading na yung BP Sara, ang tanging chance nila ay magsama-sama, samantalang sa resulta ng latest survey nyo, naungusan na ni Martin Romualdez si BP Sara. How do you reconcile yung numero? Sa aking tingin, dalawa lang yan. Totoo yung survey nyo, hindi mo pinaniniwalaan, o peke yung survey result nyo. Mahirap yan. Ikaw na nagpa-survey, hindi ka pa naniwala. Di ba? Mamaya na po mga tanong. Sasagutin ko yan mamaya. Napagbigyan lang kayo ng tanong. Gusto nyo magtanungan portion na agad. Mamaya po. Baka mawala kayo pag tanungan portion na. Alam ko, ginugulo nyo lang ako eh. Sasagutin ko lahat ng katanungan ninyo mamaya. Pag wala na kayo doon mamaya, alam nyo na ang purpose nyo ng pagtatanong, manggulo lang. Sige, mamaya sasagutin ko yon mga katanungan ninyo. Okay, para focus muna tayo rito. Ikatlo po natin topic, ito na po ang pinakamabigat. Kahapon, pinagmamalaki ni BBM, binanata natin kahapon yan. Pero wala tayong magagawa, sabi ni BBM yun na bumalik na raw ang kumpiyansa ng foreign investors. Pinakcheck kagad siya kinagabihan, kinahapunan. Pagkatapos po ng stock market, bagsak yung stock market natin. Ang laki po ng binagsak ng stock market, 2 point something. Ang laki po nun. Putya sa stock market po, point something lang ang bumabagsak. Malaki na yung lugi. Yun yung 2 point something, grabe. Sabi nga, Philippines, world's worst performing stock market. Ang buong mundo po, katulad ng naiulat ko noong nakaraan, hindi ko alam na worst na pala tayo. Ang alam ko, buong mundo, for 7 months, positive po yung earnings ng lahat ng stock market sa buong mundo. Kaya pala, nung pinapaliwanag ko to, dun sa tayo lang po nga. Sa bilyonaryo ko nakita yan eh. Nga tayo dahil patuloy na bumabagsak yung stock market natin. Kaya po ito, ayaw po ng mga negosyante to. Kaya yung mga negosyante na yan, puwersado na sila na talagang gumawa kayo ng aksyon. Kasi hindi po pwedeng madurog na lang, malusaw yung pera nila sa stock market. Saan naman sila tatakbo? Alam nga namang umalis sa stock market yung mga Jollibee, yung mga Ayala Land. Wala silang magagawa. Dito sila nakabase eh. Nasa stock market sila ng Pilipinas. Kaya mahirap po yun. Kaya ako nakikita ko talaga. Tapos ngayon pa, petex lang. Tokis pa rin. Ang may kasalanan pa rin, Duterte pa rin. Tignan nyo kung paano po kayo magtrabaho. Etong bagong speaker, mahiya ka naman. HOR, Speaker D, mahiya ka naman. Alam mo ba kung bakit ka pinalitan nyo si Romualdez? Para maging malinis ang HOR. Tignan mo ginagawa mo ngayon. Alam na mga tao na kahit saan ka pumaling, lahat may nakawan. Tignan mo yung farm to market road, may nakawan. Flood control, pinakamalaki, nakawan. Lahat, building, may nakawan. Lahat ng proyekto, may nakawan. Panay magnanakawan tao sa gobyerno, napakalawak ng nakawan. Ngayon, nag-iimbestiga kayo noon, Speaker, papaalala ko lang sa'yo, kaya lalong nawawalan ng gana yung mga investor na mag-invest sa atin eh. Yan pong mga stock market, benta na ng benta mga tao na stocks nila dahil pabagsak ng pabagsak eh. Natutunaw eh.
Okay. Yung ayuda, hindi pa natitignan. Malaki ring tsak yan. Lahat po. O, hindi pa nasisilip yung mga pinatayong mga barangay, yung mga barangay hall. Ang dami pa pong sisilipin. Wala pa po dyan sa mga, yung hinuhukay, yung matino pa. Binubutas na. Para gawa na naman ng kalsada. Hindi pa po yan natitignan. Marami rin pera tsak dyan. Panay pera, panay nakaw. Kaya takang-taka ko rito sa mga to. Kayo po mga artista, makinig po kayo. Huwag po kayong pumayag na ibaling sa iba. Salita kayo ng salita na malaki tax nyo. Tapos pag umaten kayo ng rally, anti-Duterte naman rally nyo. Ipaunawa ko po sa inyo na hindi na po si Duterte, nakakulong na po si Duterte. Kung ang irarally ninyo, si Duterte pa rin na nakakulong, na siya ang dahilan ng kung bakit may korupsyon ngayong 2025, putya, wag na kayong umaten ng rally. Niloloko nyo lang sarili nyo. Aaten kayo ng rally. Dahil anti-corruption kayo, ayaw nyo ng korupsyon. Aaten kayo ng rally ngayong 2025. Dahil marami magnanakaw ngayong 2025. Pagdating nyo rin sa rally, isisigaw nyo, papanagutin ng Duterte. Nakakulong na yung Duterte. O, balik tayo rito kay Speaker D. Speaker D, kada mag-iimbestiga kayo, pera ng taong bayan yung gagamitin ninyo. Matindi ang nakawan sa flood control, farm to road market, lahat po ng mga ayuda na yan, hindi pa po nasisilip. Dahil hindi pa tapos dyan eh. Hindi pa nga tapos sa flood control eh. Wala pa nga nakakasuhan eh. Kakasuhan pa lang. Wala pa po nakakasuhan sa flood control. Lilipat na kagad sa kung ano-ano. Ang pinakamasakit sa lahat, ang solusyon ninyo, mayroon tayong 22 classroom lang na naipatayo. Matindi ang nakawan sa flood control pero hindi natitigil ang baha. Matindi ang nakawan sa farm to market pero wala pa rin, ghost project pa rin. Hindi pa natin nakukwenta kung may nakawan, malamang meron dyan sa pamimigay ng ayuda. Bagsak ang stock market. Kulang ang classroom dahil 22 lang ang napagawa. Bilang pagtugon ng House of Representatives na pinamumunuan mo, Speaker D, magpapaimbestiga kayo sa Dolomite. Mahiya naman kayo. Galit na mga tao. Parang sinasabi nyo, wala kaming pakialam sa galit nyo. Mag-iimbestiga kami kung sino ang gusto naming imbestigahan. Kahit wala namang korupsyon, iimbestigahan pa rin namin. Gagawa kami ng issue. HOR, Speaker, mahiya naman kayo. Pera namin yung gagastusin nyo. Hindi nyo na nga malutas-lutas yung mga pagnanakaw. Gagastos na naman kayo. Tinigil mo, pinatigil mo, ikaw mismo, Speaker, pinatigil mo yung investigasyon sa flood control. Nung masasagasaan na yung mga, kasi may nananawagan na, ipatawag natin si Saldico, sabi ni Erice. Nung may tatawagin na sila Saldico, pinatigil mo, Mr. Speaker. Dahil ang katwiran mo, may ICI. Ipaubaya na sa ICI. Sabay ngayon, tinanggal na ba yung ICI? So nahuhuli po ang tunay ninyong purpose ng pagpapatigil ay hindi dahil sa ICI. Ang tunay nyo ng purpose, hindi nyo kasi ma-direct laban sa Duterte yung inyong investigasyon. Hindi nyo na ma-direct, nagagalit yung mga tao, ang hirap nyong ipihit yung flood control project na ibintang sa mga Duterte. Kaya, tinigil nyo na lang, kunwari, may ICI na. Bakit ngayon? Mag-imbestiga po kayo sa Dolomite.
Yun, direkta. Duterte talaga yun, di ba? Duterte talagang nagpagawa nun. Bakit po, Mr. Speaker, wala na ba yung ICI? Binuwag na ba yung ICI? Nariyan pa rin. So, yung purpose po ninyo talaga ng investigasyon, idiin lang yung mga Duterte. Kahit may ICI pa rin, mag-iimbestiga pa rin kayo kasi Duterte. Ayan po. Samantala, umaapaw po yung baha sa Cebu. Hindi po natin nalulutas yung flood control project na walang silbi, pampabaha pa, hindi nyo imbestigahan. Kasi sabi nyo, may ICI na mag-iimbestiga dyan eh. Wala namang kinalaman ng Duterte dyan, bit namin iimbestigahan. Yun po ba ang mensahe ninyo, Mr. Speaker? Tapos gagastosin namin ang pera nyo uli. Mag-iimbestiga kami ng Dolomite. Lahat pa, imbestigahan namin yan lahat basta tungkol sa Duterte. Galitin nyo po yung mga tao. Sana po, atin po kami sa mga iglesia ni Cristo kung matutuloy po yan. Sana po ituloy ninyo. Para naman kahit papano makita po nila yung ayaw na talaga ng mga tao dito sa ginagawa nila. Grabe. Lutasin po ninyo. Worst performance. Naghihintay nga ako ng sasabihin ni Anticler eh. Paano niya ipapaliwanag na worst performance ang stock market natin sa buong mundo? Buong mundo po, umaangat ang stock market. Alam niyo po, malaking perang kinikita dyan ng mga negosyante sa stock market. Pero dito po sa Pilipinas, bagsak. Ngayon po, isang taon, 11% ang nalugi. 11% pera mo na yun, no? 11% nalugi ka. Kung may isang pera, kung ang pera mong nilagak ay 1,000,000, 11% ng 1,000,000 ay 110,000. Ang pera mo ngayon ay 890 na lang. Imbis na kumita, nalugi ka pa. Ganun po ang investment in general. Kaya hindi nyo po madadivert yan. Kada umuulan at may bumabaha, maaalala namin na ninakaw ninyo yung mga pera ng pagbaha. Pera na nakalaan dapat para tugunan yung pagbaha. Tapos ngayon, mababalitaan namin out of the blue. Alam nyo po ba, ito na lang dating basurahan, dating taihan nila Ridon. Ngayon, iimbestigahan na nung napaganda. Bakit po? Galit po kayo sa kagandahan? Meron po ba nagreklamong taga Maynila na ayaw namin nasisilaw kami sa ganda? Pwede bang imbestigahan yung mga taga Bicol, imbestigahan yung mga taga Visayas, imbestigahan yung taga ibang lugar, yung Manila Bay, dahil pinaganda ni Duterte, galit kami. Kaming mga taga Maynila, galit kami. Pwede bang imbestigahan ninyo yung Manila Bay dahil ayaw naming maging malinis kami? Meron po bang nagsalita sa inyo nun? Meron po ba tayong nabalitaan na anomalya raw? May ghost project ba yung Dolomite? Unahin nyo kaya muna yung ghost project bago yung kitang-kita ng lahat na Dolomite. Nakakahiya po, di ba? Gagastos na naman kayo ng milyon sa investigasyon ni Ridon para pasinghutin si Ridon ng bantot. Namimiss nyo ba yung mabantot na Manila Bay? Ayaw nyo ng kalinisan? Ganun ba tayo kadugyot? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na kayo magbigay ng reaction. Sana po yung